sila nag-open ng resolution para i-contempt ang mga vloggers, para Nako. makaganti sila, Mm. ipakukulong nila. Yan ang katotohanan. So kung hindi Yung pakikilos, yung mga bruskong mga sundalo, ayun na nga mga kababayan, dito sa video na to pag-uusapan ho natin itong mga kumakalat na bali-balita kaugnay dito kay Erwin Tulfo. Noon pa lang ho mga kababayan, diskumpiyado na ho tayo dyan sa mama na yan. Kaya yung pagiging number 1 niya sa mga lumalabas na survey, talagang kailangan nung pag-aralan ng ating mga kababayan kung iboboto nila yang si Erwin Tulfo sa susunod na eleksyon. Ito ho ang tanong ni Ma'am Joey dito kay Erwin Tulfo. Erwin Tulfo, nag-renounce ka ng US citizenship o nahuli ka ng US government na gumagamit ng fake identity? Yung ang accent ho niya, di ba? Napipeke niya, Pilipino, pero pagka nagsalita, kala natin talagang Amerikano. Yun pa ho kayang citizenship. Di umano nahuli daw ho siya, di umano na gumagamit ng peking identity. Kaya nawala yung pagka-citizenship niya o renounce niya, hindi ho natin malaman. Pero kailangan ho yung sagutin itong si representative, itong si party list representative Erwin Tulfo. Pero bago ho yan mga kababayan, isang like at isang subscribe. Masaya na ho tayo dyan sa mga gusto sumali sa ating community. Yung joint button, nandyan lang ho sa baba. Bago natin umpisahan yan mga kababayan, panuorin lang ho muna natin itong mga nangyayaring pagkilos ngayon sa iba't ibang bahagi ng mundo para sa pagpapakita ng suporta dito kay Vice President Sara Duterte. Ito hong nangyari na to, sa Japan ho ito. Protect BP Sara. Matindi ho ito mga kababayan. Talagang yung mga kababayan ho natin sa Japan, talagang makikita ho natin ang napakainit na suporta nila dito kay Vice President Sara Duterte. Panuorin ho natin to. Naku, matindi to. Nasa Japan ho ngayon mga banateros Ay, si Boss Dada Ayan si Boss Dada. Nahihiya sa atin si Boss Dada ng konti. Kaya padalasin natin silang papunta Kung Marcoleta, yan, si Pastor Kibuloy. Suportahan ho natin lahat yan. At mula sa puso, Banateros, isiminay sa ating lahat, pasalamat po tayo sa ginagawa nila para sa Pilipinas. Grabe naman yan, Ang dami ng tao. Ako'y may pabasahin lang, din magtatawag uli ako mamaya. BP! Mamaya magsasalita si Boss Oli. Gusto niyo ba magsalita si Boss Oli? Gusto niyo ba itaas ang kamao? Nakikita niyo ba siya? Nasaan si Boss Oli? Nasaan? Tawagin natin! Boss Oli! Boss Oli! Boss Oli! Boss Oli! Huwag ka Ayan, magsirena. si Coach Oli, nandyan din, Grabe naman yan. Grabe, ang dami. Shibuya dati din nakabisip dito sa... Magandang hapon po sa mga Pilipino. Ulit. Nasanay. Ay lang yan. Huwag po tayo mawawala ng pag-asa at umihanin. Ako mismo nawawala na rin ng pag-asa sa nangyayari sa Pilipinas. Pero Ay, no, okay lang. milagro. Ay, mas nagpintas ka mo. Dahil sa Biblia po, lahat Ganda ng ilan. Lagas na nga Mas maganda siya. Palagay po, ito, Pag nagkamali ka, ganun mo. matalas na tayo sa mundo. Kaya tayo bumababa nito, baka itataas tayo. Ang inihiling ko lang po sa inyo, kailangan natin ng numero sa Senado at sa Kongreso. Pakinggan ho natin si Coach Oli. Kinatapa, huwag nyo na pong iboto, ikalat nyo po sa mga Pilipino, sa lahat po ng mga Pilipino dito. Basta may tatakbuhaya, wag na po. Huwag na po tayong boboto ng lakos. Wag na. Pero unahin natin ang Senado. Kasi kailangan hawakan natin ang Senado. Kaya po, train po tayo
And of Correct. course, wag po natin kakalimutan ng number 1, Pastor Tibuloy. Wag po natin kakalimutan. Hindi po tayo kailangan ni Pastor, tayo po kailangan natin si Pastor. Dahil puro na po trapo ang mga kandidato. So, Marcoleta rin. Correct. At Marcoleta. syempre si Boca Uson, ha? Ay, sabay nila lang ako. District 3. Makakaasa pa tayo, ikakampanya nyo lahat ng mga taga-Pilipinas. Ito natin simulan ng laban ng eleksyon. Kasi pagkatapos ng eleksyon, patuloy natin natin ang mga politiko. Pagkatapos tayo sa eleksyon, ano ng Hi! Grabe, pati bata. huwag nang iboto. Umubusin lang niya ng mga pera natin. Halika kayo. Kaya nga nakakainit sa Japan dahil walang buhaya dito. Nakita ko pati yung mga pulis, inassist tayo. Halika kayo. Salamat. Katulad ng pulis. Uy, ang bata. Pag na ako dito, parang hindi ako masimasa. Thank you. Pero maraming salamat po dahil kinukuhanan namin kayo ng lakas. Kayo mga OFW po nag-aayos, nag-organize ng mga Walang pagbabago. pagsigaw. Kailangan sana sundan ito sa buong Pilipinas at sundan sa buong mundo. Huwag po tayo mawawalan ng pag-asa. Cancer man ang nangyayari sa Pilipinas, milagro pa rin. Huwag po natin kakalimutan, December po may awa ang Diyos. At magbabagong taon, baka makamtan natin ang totoong bagong Pilipinas. Maraming salamat po. God bless everyone. Ayun. Ayun ho, tapos na ho si Coach Oli, no? Lipat ho tayo dito sa ano. Naku po. Ito ho pa lang si Binibining Maharlika, suportado din ho pala niya itong si Atty. Vic Rodriguez. Paano ba yan? Yan hong ali na yan, sa tingin natin di na mabubudol yan ngayong mga panahon na to, di ba? Malayo pa lang ho, pagayang ali na yan, nakita niya ho yung pambubudol. Sigurado, alam niya na ho na mambubudol yung mama na yan. Pero all the way ho, suporta niya kay Atty. Vic, kay Pastor Apollo, kay Buloy, dito kay Congressman Rodante Marcoleta. Kaya mag-isip-isip ho tayo mga kababayan, okay? Kung ano lang ho yung gusto nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte, kung sino lang ho yung mga susuportahan niya, yun lang ang magsuportahan natin. Ganun lang ho kasimple. Ayun na nga mga kababayan, dito sa bahagi ng video natin na to, pakinggan ho natin ang mga punto de vista ni Binibining Maharlika kaugnay doon sa pinatawag na hearing dyan sa House of Representatives, kung saan pinupuntirya na ho ngayon itong mga congressman na to, yung mga vlogger, yung mga vlogger na pumupuna sa mga ginagawa nila dyan sa House of Representatives. Na kesyo nagpapakalat daw ng fake news, pero maliwanag pa ho sa sikat ng araw na yung mga natatamaan dyan sa mga pagbanat ng vlogger na yan, yun ho yung mga congressman na wala nang ginawa kundi mag-epal dyan sa House of Representatives. Pakinggan ho natin to si Binibining Maharlika. Maganap ang mga dapat maganap dito. So dahil ngayon, itong Huwad Committee na ito ay piko na naman sa atin. Mga kababayan, ano naman ang ginawa ng mga jutang GNMS na ito? Okay? Tignan natin. Okay, naglabas sila ng resolusyon. Right? Okay. Naglabas sila ng resolusyon para patahimikin tayo o para what? Para tayo ay gipitin na naman. So lagi naman tayo ginigipit ng mga buwaka ng inang yan. Okay, excuse me. Okay. Resolution. Asan yung resolution nila? Okay. Resolution 2147. So naglabas ang 19th Congress na mga, hindi naman lahat yan, mga buwakan ng ina ng House Resolution number 2147. Okay, bago ko basahin yung Resolution 2147. Okay. Na-scan ko lang na itong mga dilawan, itong News 5, okay? At iba pang mga medyang bayaran, inaano nila,
ina-highlight nila yung issue ng picture ni Inday Sara at ni Pangulong Duterte na kumakain daw ng lechon. Samantala daw, ang mga Pilipino ay hirap na hirap, walang makain. Naku po. Si Sara Duterte at ang kanyang tatay ay kumain ng lechon. Alam mo, nanggigil ako eh. Nga po, ito mga buwaka ng inang media na ito. Pero hindi nila highlight ang party sa Malacanang, hindi nila tinutulig samantalang naghihirap kayo, wala kayong pang Noche Buena nung nakaraan, pang Labo, Buena di ba? Noche ngayong bagong taon, wala kayong pera, lahat and everything, mataas ang presyo ng bilihin, mataas ang kuryente, mataas ang tubig, lahat ng bills nagtaasan, pero ang sweldo ninyo ay hindi naman mataas. Eto ngayon, tinitira nila, pakikipagsabuatan ng mainstream media, yung pagkain ng magtatay o ng pamilya yun, di ba? Nila ng lechon. Magkano lang ang lechon? Magkano sa probinsya ang lechon? Magkano lechon ngayon sa Atoa dyan? Kasi dito sa amin, yung binibili ko kay yung dito, 140, yung ano lang yun eh, yung belly lang, $140. So magkano ang lechon sa Pilipinas? Hindi ba kayang maglechon ni Inday at ni Pangulong Duterte? Kayo nga, 10, 3, 5 yata ang lechon. Christmas may lechon. Okay, Christmas party may lechon. Pero tahimik itong mga buwaka ng inang ito. Kayong News 5, kasi kayo, doon ko nabasa yun eh, na sinasabi, okay, na sinasabi ninyo na hindi pala kayo, yung mga ni-report ninyo, which is gusto niyo i-highlight, na Correct. habang naghihirap ang Pilipino, si Pangulong Duterte ay naglilitsyon, kabuaka ng ginines yan. Why? Tahimik sila sa ginawa ni Bangag na nag-imbita, kunwari, pinalabas na ang kaibigan ay nagregalo sa kanya ng $1.5 million, bayad pa lang yun. That is more or less, o estimate lang yan. Doon sa Duran-Duran, wala pa po yung mga nilamon. Wala pa yung bayad sa hotel. Wala pa yung mga pakimkim o kung ano pa man. Wala pa. Lechon, wala pa nga 20 million. Remember that, Trollbuster, the Duran-Duran? Okay? 12,000 daw, 50 kilos. Ay, grabe, ang mura pala ng lechon. That's only $200. 50 kilos, 12,000 lang. Sana, wow, dito kasi mahal eh. Tahimik yung mga inayupak na ito. Alam nyo na yan, mga kababayan. So nakita nyo talaga na ang target talaga dito mga Duterte. Kasi nga natatakot na sila na maging Correct. presidente si Sara. Yan ang katotohanan. Dahil sa kaguluhan, nagsasapakan sila, pwede nga lang magurguran na sila dahil sa budget, sa pera ng bayan, gagawin nila yan. Kasi nga, yun naman ang kanilang misyon, magnakaw ng magnakaw. Kaya nga hindi na i-implement yung mga infra projects sa iba't ibang ahensya kasi mas abala sila sa pagnakaw ng pera ng bayan. Correct. Yan po ang katotohanan, mga kababayan. Kaya naman, yung mga lechon-lechon na yan na walang kakwenta-kwenta lahat may lechon, bakit kayo? Yan mga buwaka ng inang si Marcos Jr. O ito na nga, Christmas. At ito yung matindi dito mga kababayan. Tignan nyo naman yung mga pagmumukha nitong mga itong mga crocodile na to. Hindi ho sila masaya. Kala ko ba nga yung budget na yan. Pagka pinirmahan talagang dapat mag-celebrate tayo dahil para yan sambayan ng Pilipino. Meron bang hindi pinirmahan yan si Marcos Jr. na gustong mapirmahan itong dalawang kumag na to? Hindi ho masaya itong si Tambaluslos. Tignan nyo naman ho mga kababayan. Sa pagmumukha pa lang ho niya, sa tingin natin meron hong hindi nasunod sa kagustuhan niya dyan sa budget na yan. Di pa ho natin nakita, di pa ho tayo na-update kung ano yung mga linain veto nitong si Marcos Jr. kaugnay dyan sa 2025 budget na yan. Party, di ba? Sinabi ko sa inyo, Noche Buena. Nako. More or less 300 katao ang inimbita ni Bangag. So nalaman ko pala, ang binigay ni Imelda Marcos na sobre doon sa Christmas party ay 10,000 pesos each daw doon sa mga pumunta. Although hindi lahat nabigyan kasi daw, na-short daw pa nga ng pera eh. I don't know kung binigyan ba yung saan kumuha ng pera, whatever. Kasi ayon sa ating informante, napakakuripot daw ni Bangag. So maaring kuripot siya sa iba niya mga kamag-anak na hindi nakakatuwang kasi we have to be what you call it, fair naman na although kasi nga yung nagbigay sa atin ng information, nandoon, sabi ko baka
PSG yun or kamag-anak. I don't know kasi ang mga puting ahas ko, hindi ko naman talaga yun sila kilala. Na sinasabi sa akin na na-short ng cash si Bangag Jr., yung binigay, kasi binibigay lang naman niya sa nanay niya eh. O ibigay mo to sa mga bata, sa mga bisita, At nandoon si Taning, di ba? Part siya ng family. O baka nga nag-spy or whatever sa mga kamag-anak. Alam mo naman yung mga kamag-anak, meron yung mga meron din yung mga hidwaan and everything. So anyway, so namigay ng tig 10,000 each doon sa kamag-anak, mga bisita. Ang tanong, ilan yon? Kung 300 o 100, di ba? You compare that lechon. 12,000. Sabi po pang 20,000 yung lechon na yon. Ang pinamigay doon sa loob, nila Bangag tig 10,000 pesos daw sa mga bata. Di ba? Actually, payat yun eh. Yung mga ninanakaw ni Lisa Tanas. Balik na naman tayo sa flood control. Balik na naman tayo sa confidential fund ni Bangag na multi-billion. Diba? Tapos yung compare that lechon. Yun lang ang gusto nyong pag-usapan, mga media. At now, mga kababayan, ito na tayo. Nasa ginawang, ito pala, November 8 pa ito. Itong resolution na sinulong nitong mga Huwad Committee na ito. Dated ito ay, dated, not November, December 18. Received by the House of Representatives December 18 by Tweety pa daw. Sino ito si Tweety? Tweety Bird? 'Di ba? Bakit received by Tweety? Is this okay na hindi nakalagay ang buong pangalan? Ayan no. Received by Tweety? Hindi ba dapat buong pangalan yan kung sino nag-receive? Valid ba yan? I don't know. Anyone na nag-work sa Congress? Pwede ba yan? Sino yung Tweety na yan? Received date December 18, 2024, 4 p.m. Ayan po. Sino si Tweety? Received by Tweety. Sino si Tweety Foreman Bird? ba yan? Nagagamit ka Nako. ng alias? O hindi yung pangalan niya? Hindi ba dapat full name? Kaya nga, parang may problema ho tayo dyan. Kailangan natin pumunta ng PSA, madam. Itanong natin kung sino yung Tweety na yan. No, 'di ba? Yung si Kokoy Villamin at si Mary Grace Piatos, patawag pa sila diyan sa PSA. O ngayon kailangan natin malaman kung sino yung Tweety na yan. Receive. Ng Tokwa. O, you enlighten us, mga kababayan. Enlighten nyo kami kung pwede yan. Ano ang sabi dito? House Resolution 2147 introduced by Representatives, mga kawatan. Okay? Aurelio Dong Gonzales. O, ito yon. O, si JJ Suarez. O, si Dalipe. Itong mga buwaka ng inang ito. Libanan. Marcelo Libanan. Mga kasabwat naman ni Lisa Tanas to sa lahat ng kababuyan nila at ni Bangag Jr. Barbers, Abante, at si Paduano. Alright? Sabi dito, authorizing the Committee on Public Order and Safety, Information and Communications Technology and Public Information to conduct a joint inquiry in aid of legislation. Target na naman ng mga vloggers dito on the rampant posting of false and malicious content in social media platforms while safeguarding freedom of speech and ensuring digital safety. No. Para itikom, tahiin, stapleran ang bibig natin. Ito ay hindi in aid of legislation, kundi in aid of suppression. Suppression, oppression. Kaya ito mga kababayan, kung hindi nyo samahan, yung mga sundalong brusko doon sa panaginip ko, ewan ko na lang. Sabi ng mga hinayupa, whereas Republic Act 10175, otherwise known as the Cybercrime Prevention, was enacted to address the misuse, abuse, and exploitation of information and communication technology and to combat content-related offenses such as the deliberate spread of false and malicious information that causes harm to individual and the public. Whereas the rapid growth of social media platforms has allowed the dissemination of content that can mislead the public, damage individual reputations, erode trust in institution, and disrupt public discourse. Mga kababayan, Nako. ang gusto talaga nila patahimikin tayo. Hindi nila kaya yung ating dumilim. Hindi nila kaya, okay? Hindi nila kaya ang ating mga wait a minute. Wala kayo. Okay. Hindi nila kaya yung ating pagtuligsa sa kanila. 'Di ba? Nagrereklamo sila na may mga post kasi ini-expose natin yung kanilang luxury what do you call it? Mga bagay-bagay, luxury items
luxury, mga material, like bags, cars, Rolex, and kung ano-ano pa. Kaya ganito. So itong in-aid of legislation na ito, mga kababayan, sabi ko nga sa inyo, ito'y inopen nila ito para ipatawag itong mga nagpo-post o mga vloggers sa sinasabi na itong mga buwaka ng itang ito ay mga kawatan. Gagastusin na naman nila ang pera ng bayan imbes na patawag si Lisa Tanas, si Marcos Jr., ang mga PSG kung sino ang gumurgor sa kapwa nila PSG. Imbes na ipatawag o mag-open o magsalang ng resolusyon kung saan napunta ang 5,500 control project. Imbes na mag-open sila ng resolusyon in aid of legislation kung sino ang mga kasabwat ni Rubio, ni Michael Ma, ni Araneta, ni Lisa Tanas dyan sa Bureau of Customs. Like Trollbuster, kung sino, okay, kung magkano ang ibinigay ng mga smugglers kay Lisa, binibigay every week. Bakit hindi mag-open o buksan ang kinancel nilang hearing na kung saan sangkot ang pamilya ni Bangag Jr., ni Lisa Tanas, si Michael Ma sa smuggling? Bakit yan pinutol yan? Bakit hindi sila mag-open o ituloy ang Pidea-Leaks na sangkot si Bangag Jr. at yung alitagtag driver? And now, kayong mga commenters, tayong mga vloggers, ang gusto nilang ipatawag dyan sa WAD committee na yan. Yung kaputakin ng resolution na yan. Bakit sila nag-open ng resolution? Para i-contempt ang mga vloggers, para makaganti sila, ipakukulong nila. Yan ang katotohanan. So kung hindi pakikilos, yung mga bruskong mga sundalo at isusunod na ho talaga yung mga vlogger. Matagal na ho nating naano yan, kumbaga, inaasahan yung kaganapan na yan. Dahil marami hong nasasaktan talaga. Wala naman ho tayong pinapakalat na kung ano-anong kasinungalingan dito, ika nga. Kung ano lang nakikita nating inaasal nila, kung ano nakikita nating mga suot-suot nila, mga damit nila, mga sasakyan nila, ay wala naman hong fake news doon. Mga public figure ho yung mga yan, mga government official. Pwede ho silang scrutinize, pwede hong pag-usapan yung mga personal nilang buhay o kung ano pa yan. Kasi pinasok yung politika eh. Kung ayaw nyo palang mapag-usapan sa publiko, ayaw nyo pag-usapan sa social media, di umalis kayo sa politika, magnegosyo na lang kayo. Wala namang problema yun sa amin. Di naman namin ho kayo mga kailangan dyan. Lalo na yung mga walang yang congressman. Ako. ay hindi yan ipapatawag. Hindi yan kakasuhan. Kasi protected yan. The reason why may mga vloggers na kinakausap na binabayaran para bumaliktad. Na ito, mga kababayan, hindi ito basta-basta lang in aid of legislation. Ito ay in aid of suppression. Sabi ko nga kanina, oppression at in aid of what? I-jail kayo. Ipapakulong kayo ng mga baka ng inang ito. Hindi nila ginawa ang resolusyon na ito para solusyonan ang mga malisyoso or whatever. Dahil ang tunay na fake news, sila. Correct. Ang tunay na nagpapakalat, nagdi-divide ng bansang Pilipinas ay ang mga buwaka ng inang gumawa ng resolusyon na yan, yung WAD committee na yan. Kitang-kita nyo kung paano babuyin ni Paduano si Congressman Marcoleta. Kung paano niyang bulihin, di ba? Nakita ninyo? Na kung walang camera, baka ginurgur niya si Marcoleta, sinapak niya o tirarakan niya ng tabak or whatsoever. Di ba? Oh. Ayan. Nawala kayo. Okay. So ngayon mga kababayan, hindi pa ba malinaw sa inyong kaisipan? Kaya kayo mga vloggers dyan sa Pilipinas, maghanda-handa kayo. Okay? Kailangan ang laban natin dito ay diretsyo. Ang laban natin sa mga bangag. Sa mga buwaka ng inang nasa Congress na ito. Ikukulong kayo. Tandaan ninyo, nakalimutan nyo ba? November 18 of 2023, sinabi ko, di ba? Ang kanilang operation, itutumba tayo. Itutumba si Kibuloy, si Duterte, ang mga kritiko ni Duterte, ang mga vloggers. Kasama ako dun. Di ba? Kinasuhan ako eh. Proxy cases ni Lisa. One, di ba? Bacujo versus Contreras, case dismissed. Okay? With prejudice. Dismiss na yon. Pangalawa, yung Quiñones versus Contreras, na kaibigan ni Lisa Tanas, na wala namang pera at talaga namang may scamming history.
Imagine nyo, sino nakakilala kay Quiñones? I-google nyo na yung pangalan niya, makikita mo yung record ng scamming niya. Inulat ko lang yun sa inyo. Binasa ko lang yung paper. Ginamit ni Liz Satanas ang kanya mga amigo't amiga para mag-file against ng kaso sa akin para bigyan ako ng what? Para mag-drain ako. Lahat yun. Pero nilalabanan ko mga buwaka ng inang ito. Dahil alam ko, mananalo ako, mananalo ang Pilipino. Yan. Saan? Itong dalawang ito, wala namang pera itong mga putang inang ito eh. Kaya nga ng scam, saan kukuha ng pang-abogado sa Pilipinas at pang-abogado sa Amerika? At ang sinabi ko, nasa article na, hindi ako nagulat, nandyan ang PEP, nandyan ang ABS-CBN, at inamin mismo ng taong ito na talagang ginawa niya, tapos nagkaso sila. Ginagawa nila, ano tawag dito? Tinitake advantage, may term doon, inaabuso nila ang legal system, katulad ng pag-aabuso nila sa Pilipinas, pero may kalalagyan ng lahat ng mga yan. Pangatlo, si Robles sa PECSO na sinabi niya, tinitain ko daw ang kaniyang reputasyon. Buwaka ng ina, sa LRTA pa lang, di ba? Correct. Nasangkot na ang buwaka ng ina sa pagnanakaw ng kaba ng bayan. Okay? Nagkaroon ng warrant of arrest. Bago pa ako nag-vlog, na-taint na siya ay nasangkot sa pangangawat. At ngayon, may nanalong na loto, 202 million. Hindi maimbestigahan ng baka ng inang Huwadcom ng Senado kung sino itong pinanalo ni Robles at ni Liz Satanas. Yan ang nagkasusan. Third, si Elizalde ko. Natain ko daw ang huwarang imahe ng Congress. Kasama yan sa reklamo. Sinisira ko daw, mga kababayan, ang magandang reputasyon ng Philippine Congress at ang kapal ng mukha ng mga buwaka ng inang ito. Nakita nyo? Ako ang una nilang sinampulan at ito'y gawa lahat ni Liz Satanas ito. At kayo dyan sa Pilipinas, yun din ang gagawin nila. Again, gusto ko lang po malaman ninyo, 4 cases at dyan sa Pilipinas, may mga kaso din pinahil sa akin, sa Bicol. For sure, si Elizalde ko yan. Okay? Isa pa, yung isa, I think si Quiñones nag-file din yan. Nag-file din siya ng kaso. Yan ay mga proxy cases ng putang inang Marcos Jr. Takot silang makaray-karay si Marcos Jr. at si Liz Satanas. Yung tinakot nila ako, nakakasuhan nila ako dahil pinalabas ko ang video na kung saan si Marcos ay sumisingot at meron tayong hawak na authenticated forensic authentication dito sa Amerika. July pa yon, hindi tayo kinakasuhan. Okay? Yan, ang smuggling, nakusa-kusa ka lang, hindi. Kasi takot silang makara. Yung pag-addict ni Marcos yun, ayaw nila. So gagawa sila ng mga hahanap sila ng mga proxy nila para kasuhan ako, para, uubusin daw nila yung pera ko. Para naman may mauubos sila sa pera ko, wala naman akong pera. Di ba, mga palangga? Ngayon, ang ginagawa ngayon balik tayo dito sa Congress na ito. 202, okay? 202 million na panalo. Yeah, was it? 202 million? Yung 433 winners, hindi pa na-imbestigahan. Wala na, kawawa kayo. Ako nilalabanan ko hanggang sa huling patak ng dugo ko. Hanggat hindi pumapantay ang paa ni Lisa at ni Bangag, hindi ako uurong sa mga buwaka ng inang ito. Sabi nga, you only live once. Akala nyo, mga kababayan, akala nyo hindi kayo sasantuhin kahit ngayon kaibigan niya kayo? Wala pong itong pinagkaiba sa, ulitin natin dahil Rizal Day na, bukas lang sa inyo. Sa ginawa kay Jose Rizal, sa ginawa kay Diego at Gabriela Silang, sa ginawa kay Andres Bonifacio, lahat ng mga lahat ng ating mga bayani. Wala pong pinagkaiba ang ginagawa ko, ginagawa ninyo. Even you're not, hindi kayo vlogger. Okay? O kayo ay ordinaryong tao lang, o regular na nanonood, na kayo ay nakikipaglaban, part kayo nito kasi hindi naman tayo makikilala dito at masasamahan niyo ako kung ako lang mag-isa. But this is not about me, this is all about us. Excuse me. So yun mga kababayan. Patatahimikin kayo ng Congress. Ikukulong kayo. Itong mga kajutahang mga resolusyon na ito, mga kababayan, talagang ang target nito, parusahan kayo, ipahiya kayo. Kayo ay what? Kukontrolin kayo sa inyong mga pag-travel,
believe me, sa susunod, sa January, pag na-open na itong mga kadyotahang investigasyon na to, sunod-sunod na vlogger ang makukontempt dyan. O yung mga nag-post, ikukontempt kayo dyan. Kukulong kayo, baka magurgur pa kayo sa loob ng kulungan or Naku whatsoever, mga kababayan. Matindi Dahil ito ay to, utos matindi. ni Lisa Marcos. Nako, Utos ito ni Bangag Jr. matindi ho Ito ito mga mga layupak kababayan. na to, mga kababayan. Nakita niyo ang inyong gobyerno ngayon? Kaya yung mga walang humpay na ma-make news dyan, dito sa YouTube, mag-ingat-ingat kayo. Naku, ang dami ho ngayon yan, yung mga na-make news. Hindi kayo tumulad sa South Korea. 2 days ago na impeach ang kanilang presidenteng nasangkot saan? Nasangkot sa, I think yung pinaka-issue doon ay parang failed medical, yung pag-manage o yung approach nila sa medical reform. Isa yon. And then, lalo na pang pinaigting nung may nagregalo ng isang pastor mula sa Amerika sa kanyang asawa, sa kanyang first lady ng isang luxury bag. Magkano lang yung luxury bag sa luxury bags ni Kimbo? Sa mga high-end na sasakyan ni Abante. Correct. Ang mga ninakaw ni Bangag Issue, Jr. yun ho naging issue. Ang mga Isang luxury bag lang ho mga kababayan, isang luxury bag lang ho. Nag-alma, nag-aklas yung mga mamamayan ng South Korea. Pero sa atin, nagsusumigaw ng ebidensya, talagang sinasampal na ho tayo ng ating mga kahirapan nitong mga congressman na to. Yung mga Pilipino, tila bagang walang nangyayari, yung okay lang, naging normal na. Ay, ang politiko mayaman. Ganun hong nangyayari sa ating bansa. what do you call it? Ghost employees dyan sa iba't ibang ahensya. Actually, yung nabanggit ko, hindi lang 3,000 ghost employees pag pinagsama-sama mo ang lahat ng ahensya. Bakit nga 70% ng mga nagtatrabaho dyan sa mga ahensya ng gobyerno ay ghost employees. So may sweldo, unang-una na hindi qualified, nasa payroll lang, at ito ay, yun nga, ghost. Gugurgurin kayo mga kababayan. Ayaw, well, iba nakinig naman sa inyo. 'Di ba? Sabi ko nga, November of 2023, dakdak na ng dakdak si Maharlika na mag-ingat kayo, ganito, ganyan, ganyan, gugurgurin kayo. Wala eh. Yung iba naman, ano ang sabi? Well, definitely yung mga vlogger ni Bangag Jr. Yan. Ay hindi yan ipapatawag. Hindi yan kakasuhan. Kasi protected. Pag-usapan ho natin yung mga vlogger na yan itong administrasyon. Napakarami ho nilang pinapakalat na fake news. Sila ho ba ipapatawag o hindi ipapatawag? Kasi kung ipapatawag tayo, ipapatawag yung mga vlogger na nagsasalita sa mga kalokohan, no, sa mga kapalpakan ng administrasyon na to. Paano naman ho yung mga vlogger na nagpapakalat ng fake news laban dito kay dating Pangulong Rodrigo Duterte at dito kay Vice President Sara Duterte at talagang pinagtatanggol yung mga kalokohan na ginagawa ng administrasyon na to. Dapat kung ipatawag lahat, hindi lang yung sa politics, pati sa showbiz, lahat to, no? Kasi ano nga naman kung in aid of legislation para hindi malihis o maloko yung ating mga kababayan, dapat lahat, pati mainstream media, ipatawag natin. Kasi minsan yung mga mainstream media nagpapakalat din sila ng yung mga peking balita Sinasakyan rin nila yung mga yung mga paninira sa mga Duterte. Dapat pati sila tawag din, hindi lang yung mga hindi lang yung mga vlogger. Yan. The reason why may mga vloggers na kinakausap na binabayaran para bumaliktad. Naku po! May kinakausap para bumaliktad. Sino ho kaya yung mga yan? Mga kababayan. Ha? Kailan ba pumalpak si Maharlika dito? Naku. Kailan ako pumalpak sa information natin? Sige. Pumalpak ba ako nang nireveal ko to sa inyo? Naku po. Ang mga kadahilanan kung bakit ang ibang mga vloggers na Mga vlogger na kinakausap para bumaliktad, para tirahin yung mga kandidato ni dating Pangulong Rodrigo Duterte para pagwatak-watakin ng mga hanay ng mga Duterte. Nako, mga Trojan horse. aligned with Duterte's o aligned sa taong bayan na biglang naduwag or whatsoever, I will say 99.9999999 o I will say 100% maybe. Kaya bumabaliktad. Kasi number 1, binibigyan ng allowance o may Nako. pera at tinatakot sila pag hindi ka umayon sa amin, pag hindi ka bumaliktad, kakasuhan ka namin.
Wala kang mapapala kay Sara Duterte, wala kang mapala sa mga Duterte, hindi kayo kakampinan, dito kayo sa amin, poproteksyonan kayo namin, yaan po yan. At ako, bilang isang vlogger, na kinasuhan ng 4, sinisisi ko ba ang mga Duterte na, uy, bakit di ba lang ako natulungan kahit piso ni Pangulong Duterte o ni Inday Sara? I never ask any single penny o peso sa mga politiko na sinusuportaran ko. Bakit? Inutusan ba ako ni Sara na magsalita ako in favor sa kanya? Inutusan ba ako ni Pangulong Duterte na, oy, Maharlika, magsalita ka, ipagtanggol mo kami? Ito, nung pumunta ako sa Malacanang, galing to. Hindi. Hindi nila ako inutusan. So, haharapin ko to, ang laban ko. Actually, mag-isa lang ako eh. Mag-isa ako sa laban na ito eh. Pagdating dito sa mga kaso-kaso. Nanghingi ba ako sa kanila? O kahit sino? Nanghingi ba ako? Hindi. Nilalabanan ko tong mga buwaka ng inang ito. Pero kung merong magsabi na I will help you, then thank you. That's about it. Pero hindi ako nanghingi. Kasi gusto ko patunayan sa sarili ko na sa inyo lahat, na lumalaban ako. Hindi ako nagsusuporta sa isang politiko dahil nag-expect ako na pag na-trouble ako, tutulungan nila ako. Di pag tinulungan nila ako, thank you na lang. But I'm not the type of person na kapag na-trouble ako, nalungkot, na ano ako sa buhay ko, nawalan ako ng pera or whatever, ay lalapit ako, total, sinuportahan naman kita, baka naman. I don't do that. I don't do kababaan yan. The reason why, may mga vloggers na bumabaliktad kay Aimee, kay Bangag, di ba? Naglalaro sa dalawang ilog o dalawang, parang magjowa lang. Kasi Mahirap po yan mga kababayan. Marami ho ngayong ganyan, mga vlogger na naglalaro sa dalawang ilog. Ayun na nga mga kababayan, dito na unahan tatapusin ang ating reaction video. Mag-ingat ho kayong lahat. Mahal natin ng Pilipinas.